So, ang na-assign sa aking topic is women, lahat naman tayo members, so ayan. Sige, na-assign sa aking topic for this month is Women Need Theology 2. So, may kadagdagan dun sa 2. Ibig sabihin, kailangan din natin ng theolohiya. So, later on, we'll know bakit meron ng 2. No, kasi hindi lang meron tayong assumption na just because malinaw sa atin na hindi tayo tumatayo sa pulpito na hindi na natin kailangan ng theology. Well, so I've given you handouts throughout our study. Just refer to those handouts and you can from time to time look at the presentation kasi ang dami kong gustong sabihin actually kulang yung oras. So kung medyo mabilis ako magsalita, just manalangin tayo na ipaunawa sa atin. Ayan, so let's start with our objective. So for the first, I'm asking 30 to 40 minutes of your time for this study. No? So simulan natin ano yung objectives natin for today's study. So hopefully in the next 30 to 40 minutes, magawa natin to lahat. So first, review natin ano ba yung theology at para saan ito? Ano yung purposes niya? Identify natin ano yung mga maling ideology, mga maling ideolohiya patungkol sa theology, no? And bakit natin to iniiwasan? And maybe worse for other women, bakit parang nagiging allergic tayo dun sa salitang theology? What else? For this study, hopefully we grasp the relevance. Ano yung kinalaman, ano yung kaugnayan ng teolohiya sa ating daily Christian life? Parang hindi, masyado namang malalim yan, hindi ko kailangan yan, no. That's not true. And finally, it's our prayer, no, it's everyone's prayer to cultivate the desire to grow as women of the Word. So let's start with the first one. So una dyan, part 1, what is theology? Theology coming from the Greek words theos meaning God and logos meaning idea or knowledge, or you have their word. So yung salitang logos, we can find that in many different branch of science. Katulad nung biology, di ba, bio meaning life, ayan, alam ni Day. So bio meaning life, the study of life. Geology, geo meaning earth, the study of earth. So basically, yung theology, it's the study of God. Ito yung mga kaalaman at pag-aaral patungkol sa Diyos. So it is a very general term, no? Because under theology, meron pa tayong mga tinatawag na hamartiology, di ba? You've probably heard of that. And so sinasabi din dito na it refers not only to God, mamaya makikita natin na ang Biblia ay hindi patungkol sa atin, ito ay patungkol sa Diyos. But it also refers to everything that God has revealed in the Scriptures. Ano yung nire-reveal ng Scriptures patungkol sa atin? Sino ba talaga tayo? And what else? It is our attempt, second point in your handouts, it is our attempt to understand the God-given truths to glorify Him and enjoy Him forever. So, hindi tayo nag-aaral ng theolohiya just because sinabi ng mga pastor natin na mag-aaral tayo ng theology. No. Just because sinabi ni Monica na mag-aaral ng theology. No, everything that we do, sinasabi sa salita ng Diyos na the ultimate goal is for God's glory. Sa Westminster Confession of Faith, question and answer number 1, we've all probably heard of this before. What is the chief end of mankind? Pag sinabi mong chief end, ano yung pinakapangunahing layunin ng isang nilikha, ng isang Kristiyano most especially? Ito ay bilang parangalan ang kanyang manglilikha, ang kanyang Diyos. What else? It is an act of obedience as His disciples. So makikita nyo dyan yung Greek origin ng word na disciple. Ang ibig sabihin nun, this is a person who engages in learning. So yung verb na ginamit dyan, engages, it is always happening in the present form, so hindi siya tumitigil. So sinabi dito na a disciple is a lifetime learner. Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay disipulo, hindi ka tumitigil na mag-aral. So you may be a wife, you may be a mother, a daughter, or whatever your status is, but remember, your first and primary calling is to be a Christian. So our first and primary calling is to be a disciple. So we engage in learning. Sinabi Diyos sa John 8:31 na if you remain in me, sinabi ng Panginoon in other translations, if you abide in me. Sa Tagalog, kung kayo'y mananatili sa akin. So there's a sense of continuity, hindi ka tumitigil na lumago dun sa kabutihang loob at kaalaman patungkol sa Panginoon. And finally, it is our means of sanctification and protection from deceptions and falsehoods. So this has been quoted many times sa ating sa mga pangangaral na ating pastor. Yung John 17, di ba, this is the high priestly prayer ng Panginoong Jesus sa kanyang Ama. Ang galing kasi pinanalangin tayo ng Panginoong Jesus
sabi niya sa kanyang ama na pabanalin mo sila. Anong gamit? Gamit ang iyong salita. Di ba? So hindi tayo magiging sanctified, no? That's our goal, right? While we're here on earth, we are in the sanctification process. Imposible tayong mapabanal without the Word of God. Ayun, you are made holy. You are set apart from the world through the Word of God. And finally, sinabi dyan na this is also protection from deception and falsehood. Namumuhay tayo sa mundo na iba't iba ng paniniwala, iba't iba ng mga prinsipyo, ng mga teolohiya. And ito, we are living in a warfare. Diba? Nabanggit din to ni Pastor Erdi kanina. At yung warfare na to, this is not physical, this is spiritual. We are battling for the truth. No, at ang truth, alam natin, ito yung salita ng Diyos. And we need to fight for that. Pinaglalaban ba natin yung katotohanan na yun? So moving on, let's go to the misconceptions and avoidance. So, merong statement dyan, naalala ko kanina, nabanggit din Pastor Ernie, yung mga nominal Christians. We probably have said this once in our lives. So, sinasabi nila, all I need is Jesus. Kailangan ko lang si Jesus. I don't need the Bible. I can follow Him without theology. Ito ay isang maling mindset. This is illogical. Why? Hindi mo pwedeng masunod si Jesus kung hindi mo alam yung mga utos niya. No, so there may be many excuses, but I would highlight two. So first, inyong mga hanap sinasabi dyan na theologically lazy. Di ba? Mga tamad, no? And we know that these are women who just can't be bothered to do the mental work. Yung nabanggit ko kanina na masyadong mabigat sa isip ko. Pagod na ako sa school, pagod na ako magpalaki ng mga anak. So I can't do. Wala na akong brain cells for theology. So what I would do, hindi naman din relevant yan sa buhay ko, and I have so much concern. I would rather amuse myself. I would scroll on Facebook for 8 to 7 hours. Okay, those are the women who are theologically lazy. So dahil sa pagiging makasalanan natin, gumagawa tayo, humahanap tayo ng maraming dahilan para hindi gawin yung mga bagay na pinapagawa sa atin at gawin yung mga bagay na hindi naman pinapagawa sa atin. So mali itong kaisapin to. Why? Because laziness is profoundly un-Christian. Ang katamaran ay hindi katangian ng isang Kristiyano, but we are all guilty of this. No, it is contrary to our calling as Christian woman. It is a dishonor to our God. Every time na kinakatamaran natin yung salita ng Panginoon, it's our way of saying na kinakatamaran ko yung Diyos na nagligtas sa akin. It is an insult to our God who saved us. Ang ibig sabihin, and for this, no, I remember na, di ba, sa atin, one of the first questions na tinanong sa atin in our membership, what is the gospel? Di ba? And kabisado natin, we are very enthusiastic in saying this, and we've said, maybe na I love the gospel. Anong ibig sabihin ng pagmamahal sa ebanghelyo? Loving the gospel means loving its truths. Ninunguya mo sila, you are digesting them, you're staring their mystery and profundity, or yung lalim. Hindi ka lang doon sa surface level, dapat nag-grow ka. Anong ibig sabihin nito? Magtanong ka. No, we don't grow there. And next, so you all know him? Temi, pakibasa naman. No Christian can avoid theology. Every Christian is a theologian. Perhaps not a theologian in the technical or professional sense, but a theologian nevertheless. The issue for Christian is not whether we are going to be theologians, but whether we are going to be good theologians or bad ones. Ayan. So dito sa second point natin, dito sa second avoidance, theologically intimidated women, ito yung mga kababaihan na feeling nila, pakiramdam nila, hindi naman ako theologian kasi sila yung mga nape-pressure na dapat every time na magtatanong sa kanila in membership interview or whatever, na dapat profound, comprehensive palagi yung sasagot nila. So part of this intimidation, katulad ng introduction ko kanina, is that iniisip natin na ng teolohiya ay para lang sa mga kalalakihan. Yes, malinaw sa atin na hindi biblical yung pagiging pastora, na hindi tayo tumatayo sa likod ng pulpito, but ano sinasabi ni R.C. Sproul? Everyone does theology. Diba, lahat tayo may kaalaman patungkol sa Diyos, we all reason about God. No? So ayan, that's what he's trying to say. No, so mali yung mali yung paniniwala na hindi ako theologian. So from the kid,
who wonders whether their deceased dog will be in heaven. Nangyayari to. Diba? Kids are very inquisitive. No, mamaya, there's another example. To the atheist, na nabanggit din kanina, yung mga atheists, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Bakit? Hindi sila naniniwala. Because they reason that sa sobrang daming suffering in the world, asan ang Diyos? Diba? So that's the reasoning about God. So basically, everyone does theology. So the question is, are we good or bad theologians? No, so wala tayong dapat ikatakot. We should not be intimidated. Kaya nga tayo, we're actually very blessed. No, meron tayong mga pastor, pwede tayong magtanong, di ba? Para mag-chat ka lang, talagang they would give time to answer your questions. No, and we inquire, bakit? Let this be an encouragement to us. Sinasabi sa 2 Timothy 1:7, for God gave us a spirit, hindi ng kahinaan ng loob, not of fear, but of power and love and self-control. Ito din, in every aspect of our Christian life, maging sa pag-aaral ng salita ng Diyos, huwag tayong mahiyang magtanong, huwag tayong kabahan pag may nagtatanong sa atin. We should have the humility, no? I believe it's also a sign of humility pag tanong ka ng tanong. Kasi alam mo na hindi mo alam yung sagot. Ayan. And so ngayon, because of this, dahil sa mga theologically lazy and theologically intimidated women, meron tayong problema. Yun ang tinatawag nating, I missed this part. Wimpy women. Gustong-gusto ko tong quote ni John Piper. Colleen, pabasa naman ng quote. Wimpy women. Wimpy women are a product of wimpy theology, which does not give a woman a God that is big enough, strong enough, and good enough to handle the realities of life in a way that magnifies the infinite worth of Jesus. Diba? So anong ibig sabihin pag sinabing wimpy? Ito yung weak, coward, lacks confidence and determination. In Tagalog, parang lampa, duwag, walang lakas. No? So ano sinasabi ni John Piper dyan? If our theology is weak, then we have a weak perception of who our God is. No? So that's why hindi natin ma-handle yung mga malalaking problema, mga malalaking realidad sa buhay natin. So kailangan natin ng mga, ito yung sinasabi ko kanina. So if we are meaningfully to deter our own doubts, lalabanan natin yung mga sarili nating doubts, answer the question of our inquisitive children, encourage our troubled spouse, then our theology cannot be vague. Hindi pwedeng yung teolohiya natin malabo, hindi pwedeng maging mababaw. While I was reading this, naalala ko si Lucas. Di ba? Yung nasasabi nung nasi-share ni Lex na, ang daming tanong. And the questions of our children, totoo. Totoong gusto nilang malaman yung totoong sagot. Hindi lang sila nagtatanong para lang inisin ka. No. And we cannot give them an excuse. Ay, sorry anak, hindi ko alam. No, so let this be a challenge to all of us. So ngayon, merong problema sa church, yung tinatawag nating biblical illiteracy. This is a growing crisis in the church. Sa isang research in 2017, sinabi dyan na roughly 53% of the world's population is biblically illiterate. So maging malinaw sa atin na yung theology, it's not just about the factual information. But it is impossible na makapag-meditate ka dun sa mga deep truths of the Bible kung hindi mo alam yung mga basic facts. So, ayan. Ate, pabasa nung ito. Second point. Even among born-again Christians, 81% believe that the Bible teaches the primary purpose in life is to take care of one's family. So, isa ito dun sa mga result ng survey. Ayan. So, sige. And another result, sinabi dyan na over 53% ng graduating high school seniors, akala nila na si Sodom and Gomorrah ay mag-asawa. Yes, that's reality. Right? But etong biblical literacy, this is a problem. We would encounter similar questions. Halimbawa, now that we are in the Reformed church, tatanungin ka, anong pinagkaiba ng Reformed Church sa Evangelical Church? Paano mo sasagutin yun? Can you provide a biblical answer? Recently, I attended nung dedication, tapos ini-invite akong ninang. So, I would have to review my theology. Paano ko to sasagutin ng biblically? No? So, yes. So, anong goal natin ngayon is for us to become biblically literate. So, for this part, I would have to go bibilisan lang natin. Ay, hindi pala ako nag-time. Anyway, ayan.
So sinasabi dyan na biblical literacy occurs when a person has access to the Bible in a language na naiintindihan niya, whether it be English or Tagalog, naiintindihan niya yung salita, and steadily moving toward knowledge and understanding of the text. Bakit? Bakit kailangan nating maging biblical literate? Kasi home, church, community, wherever we go, they desperately need the influence of women who know why they believe and what they believe. Dapat alam mo kung ano yung pinaniniwalaan mo at bakit yun ang pinaniniwalaan mo. So there, I propose this 5 P's. Sorry. Ayan. So we'll go over this quickly. Sinabi dyan, study with... Sorry, magulo ba ako? Study with purpose. So yung unahin natin dun sa pinakamahalaga. Remember that, like what I mentioned earlier, ang Biblia ay hindi tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa Panginoon. No, but we live in an increasingly individualistic na mundo, no, na ang laging bida ay yung ikaw. So, let's not be surprised na kahit sa pagbabasa natin ng Biblia, ang hinahanap mo palagi, ano ako? Sino ako? Laging ganun, mali yung tanong natin. No, so, meron dito na I propose that as we read along, we think of these 4 words. We have creation, fall, redemption, restoration. So, in simpler terms, ito yung tinatawag natin bigger story of the Bible. Bakit? Bakit kailangan nating scholars would call it the meta-narrative or yun nga, yung overarching story of the Bible. Anong purpose niya? Every verse has a place and all of it is relevant and valuable for spiritual growth. Kadalasan may mga libro tayong ini-skip, Leviticus, Deuteronomy. Bakit? Kasi hindi natin nakikita yung relevance dun sa buhay natin. No. Everything there is relevant if we just know where each verse fits in the big story. I hope I'm making sense. So with this 4 words, no, kung hindi natin to gagamitin, we may have difficulty finding continuity between the God of the Old Testament and the New Testament. Ayan yung itsura niya. Sorry. Next. Ayan. For this part, meron tayong tinatawag na exegesis. Medyo technical yung term, pero huwag kayong kabahan. Ang sinasabi lang dyan na to exegete is to interpret or explain. So sa parte na to, gusto kong isipin natin na tayo ay mga archaeologists. Diba? Itong picture na yan. Anong ginagawa ng mga archaeologists? They would dig yung mga buto-buto para pag-aralan yung human history. And this is the same thing when we're studying the Word of God. No? So, ayan. So sabi dyan, magandang alalahatin natin na I want you to focus on this. Although the Bible is written for us, sinulat yan para sa atin. Diba? It is not written to us. Malinaw ba yun? Diba? May mga original recipients yung scripture. No? So that's why reading the Bible in context aligns your understanding of the Bible with God's intent in it. Bakit? Kasi pag mali, yung pagkaunawa natin, mali yung expectation natin, ang akala natin yung mga promise sa Israel para din sa atin. Diba? So mali yung application natin. So it's very dangerous if we apply it in the wrong way. So I would skip this part, no? So first, of course, we study with patience. The Bible study is an investment with a long-term payoff. Hindi agad tayo magiging theologians, like expert theologians, no? We study with process. Anyway, that's in your handouts. And finally, and most importantly, we study with prayer. We study before, during, and after. Okay. Sige. So, now, anong mangyayari pag hindi ako nag-aral ng salita ng Diyos? Ano yung consequences? First, sinabi dyan na your sin is distorted. Ano ibig sabihin? Nagiging baluktot yung tingin mo sa kasalanan mo.
When we do not spend time with God's Word, our comprehension of the scope of Jesus' work is stunted. Nagiging malabo yung tingin mo dun sa Ebanghelyo, dun sa ginawa ng Panginoon para sa'yo. So nagiging mababaw yung tingin mo sa kasalanan mo dahil mababaw din yung tingin mo sa grasya at biyaya ng pagliligtas na binigay sa'yo ng Panginoon. What else? Your hope is diluted. Ano yung diluted? Yung lumalabnaw. Diba? Lumalabnaw yung pag-asa mo sa Panginoon. So, paano ba tayo nagkakaroon? Paano tayo nag-grow ng hope in the Lord? Through His Word. Bakit? Sa salita niya nakikita natin kung ano siya, natapat siyang Diyos, mas nakikilala natin siya. So, our love for Him grows, yung pag-asa natin, because we are reminded of the truth, no, kung sino ang Diyos sa atin. So, sabi dyan na feelings of hopelessness will grow instead of security in the promises of God, because you will not expose yourself dun sa mga pangako ng Panginoon. So Christian women become hopeless because they do not know their Bibles. Okay, next. What else? Your service is deflated. Ano yung deflated? Parang gulong. Di ba, umiimpes yung serbisyo mo para sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi yung lakas mo, hindi mo nilalagay dun sa tamang mga gawa, sa mga mabuting gawa, imbes na paglingkuran mo yung kapatid mo, imbes na mag-ebanghelyo ka, imbes na gumawa ka ng mabubuting gawa, saan mo siya nilalagay? Sa mga makakamundong bagay. No, because we don't have the nourishment of Scripture. And finally, your love is deadened. Hirap. Okay. Finally, your love is deadened. So, namamatay yung pag-ibig mo sa Diyos, sa kapatid mo, sa Ebanghelyo. Sinabi dito na sin fights to keep us from God and His Word. Every time na we would meet sa accountability meeting natin, most of our sins is this. Diba? We neglect the Word of God, we neglect our time. So, kaya nga kailangan natin siyang i-mortify because this is a sin. So the more familiar we are sa mensahe ng Panginoon, mas nagbubunga ito ng kagalakan at pagnanais. So it increases our trust, it increases our love for Him. So I would like to show other consequences. Ang daming consequences ng ignorance of the Bible. Lack of spiritual discernment, hindi ka makapag-share ng gospel, ng faith mo. You have poor decision making in life, and this doesn't just affect you, it affects the people around you. Breakdown of families and relationship, widespread confusion on moral and ethical issues. What is your stand in terms of the social issues sa LGBT? Okay lang ba 'yon? 'Di ba, yung living in, okay lang ba 'yon? 'Di ba, what's your stand on these issues? Ayan, so I hope malinaw ito. So now, let's go to the practical tips. Sige, first, sinabi dyan na, alam natin yan, set aside a consistent time for reading, reflection. So for some of us, merong mga providential hindrances. No, we're not being very legalistic. No, dapat isang oras dito sa umaga, no. But if you only have 30 minutes, 20 minutes every day, be faithful to that. Kung yun lang talaga yung oras na meron ka, maging tapat ka doon. But that is not the maximum. That should be the bare minimum. No, wag tayong make it a priority sa ating buhay. But be faithful to that time that we set. It has to be consistent. Choose a Bible version that's easy to understand. I believe most of us use CSB. Sa Tagalog, ang Biblia Tagalog, tama ba? Ang Biblia Tagalog 2001. Ako ang ginagamit ko yung Mabuting Balita. And I would suggest that printed Bibles are best. I would not encourage you to use your phone because alam natin, kilala natin yung mga sarili natin na lalo na pagbukas yung internet. Diba, ang daming distractions, notifications, nagbabasa ka mamaya, nasa Messenger ka na. Nagbabasa ka mamaya, nasa Instagram ka na. No? So, invest, kaya ko pala ito dinala, invest on a good study Bible. Okay, this is, I bought this from Amazon, 3,000 pesos. Medyo may kamahalan, pero isipin natin, nakakabili nga tayo ng cellphone na 10,000, 15,000. Why not invest on a 3,000, 5,000 printed Bibles? Ayan.
Ayan, utilize study aids, commentaries, online resources. Ang ironic, no? Kasi we're living in 21st century na sobrang dami. Meron tayong Google, meron kang ChatGPT, di ba? Pero ang ironic kasi hindi natin ginagamit, di ba? And eto, I'd like to focus on this. Make theology a matter of conversation sa mga bahay, sa tahanan. Yung sinabi ni Pastor Erdy kanina, sabi niya, tayong mga Kristiyano, we should be the motivator, we should be the initiator of a godly conversations. Di ba? Pag may kapatid ka o may kung sino man na engage sa'yo sa mga useless na usapan, then try to divert it to godly conversations, no? Hindi, ang teolohiya, hindi lang siya sa simbahan, dapat dinadala natin din sa tahanan. And finally, of course, we pray for the guidance of the Holy Spirit. Hindi natin to kayang gawin without the Holy Spirit. So before we come to an end, ayan, I would like to give a real life example ng isang babae na devoted siya sa kanyang theology, no? And sino? Ayan, so again, salamat kay Pastor Erdy for providing this example. So Susana Wesley, familiar sa marami sa atin. Let's go over her life, no? Siya ay asawa ng isang preacher, 10 sa kanyang mga anak ay namatay, isa ay lumpo, isa ay hindi nakapagsalita until he was 6, nasunugan ng bahay not just once but twice, and her husband was imprisoned. No, so kung ilalarawan natin yung buhay niya, kung ilalarawan natin yung buhay niya, hindi lang ito malungkot. It's not just bad, ito ay tragic, seemingly hopeless. Di ba? But, what did she do? Bilang isang Kristiyanong babae, humanap at gumawa siya ng paraan para hindi ma-compromise yung oras niya sa mga kaparanan ng biyaya. Ang galing nito Kasi kaya ganyan yung suot niya. She was known as, nandiyan sa notes niya, di ba? She was known as the woman under the apron. Yung apron sa kanyang ulo. So, ang ginawa niya, sabi niya sa mga anak niya, every time na makikita niyo kung suot to, huwag niyo kayo istorbohin. Bakit? Kasi nananalangin ako, o kaya I'm in my Bible. Di ba? So, just imagine, hindi siya gumawa ng dahilan, no? Gumawa siya ng paraan. Hindi siya gumawa ng dahilan, but gumawa siya ng paraan. She was devoted to her walk with Christ. Pinanalangin niya ang kanyang mga anak, no matter how hard life was for her. So let's try to imagine. Ito pa yung mga magagandang practices na nasimulan sa Wesley household. Sinasabi dyan na yung Wesley children, bata pa lang sila, kinabisado na yung Lord's Prayer, worship and music, they would read Psalms, New Testament chapter, after school. Sabbath was an important day for them. This is not just a day, just like any other week, ito ay importanteng araw ng linggo. So just try to imagine kung paano pinalaki ni Susana Wesley yung mga anak niya na may pagkilala sa Diyos. Diba? So, I would like to ask the same question na tinanong sa atin ni Pastor Erdy kanina, pinaglalaban ba natin yung oras natin sa salita ng Diyos? Diba, yung oras natin sa kaparaanan ng biyaya, katulad ng ginawa ni Susana Wesley? So, to conclude, there are only 2 possibilities in life, na kung tayo yung maging kawangis ba ng ating Panginoon or maging kawangis tayo ng mundo. Sinabi niya sa Romans 12:2 malinaw na do not be conformed to this world, but be renewed. Di ba yung, doon tayo sisimula sa mind natin, di ba? And our mind we are able to discern kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin. It would affect yung mga emotions natin, mga decisions, yung mga actions. It's very crucial. Everything starts in the mind. And finally, we become what we behold. Ini-eliminate natin yung Diyos na alam natin, yung features and your habits. And sana we make a faithful study of the one. Sino yung gusto mong gayahin? Sino yung gusto mong i-imitate? As a dearly loved child and respond as David did, sinabi niya dyan, sinabi mo, hanapin ninyo ang aking mukha. At sabi ng aking puso sa iyo, sana ganito din yung mga panalangin natin. Ang iyong mukha, Panginoon, ay aking hinahanap.
I pray that we also seek the face of the Lord by studying His Word, by involving ourselves in theology. So sa mga kapatid kong babae, sa mga miyembro, alam na natin to, halos lahat. No, so lahat naman pala tayo dito member na. So ayun, sige. So that ends my, ay sakto pala, 35 minutes. That ends my presentation. Sige, I didn't prepare any questions, but I would like for you to share kung meron ba kayong insights. Is there a bad habit in studying or in spending time with the Word that you have, or kung ano yung mga natutunan nyo? If you could also share a good habit and how you spend time with the Word, ayun, that would be great. Thank you. Thank you, Monica. Share ako doon sa... Siyempre, nung nagkaanak na, hindi kasi ako magbasa. So, ako yung tipo ng tao, pag may gusto akong gawin, aaralin ko siya. So, for example, breastfeeding, aaralin ko, babasahin ko lang. Pwede kong basahin, patong ko dyan, BLW, babasahin ko yan. Ganun ako, parang may ganun akong character. So, nung si Amara nandyan na, ano ako sa Facebook, nakapag-follow ako ng mga magaganda naman, okay naman sila, at na-introduce sa akin yung gentle parenting. Ito yung ito yung mali ko na hindi ko muna na-consult yung biblical parenting. Meron akong knowledge ng biblical parenting, pero hindi sa akin very specific yung dapat kong gawin. Kung paano ko titingnan yung anak ko at kung paano ako. Madami akong question. Pero nagsik ako dito sa etong sikat na katuruan, gentle parenting. Ang dami kong na-miss na sobrang nag-regrets ako. Salamat sa Diyos, hindi pa huli ang lahat. Kasi tinuturuan ako ng Diyos. I mean, ito yung kalagayan natin, ladies. Lalo na ngayon. Mabilis ang information, very accessible. Isang click mo lang, meron ka ng malalaman. So tayo mga bilang Kristiyano, lalo na sa Facebook, marami tinuturo sa atin na hindi naman talaga biblikal. Hormonal imbalance, pagiging emotional, yung gossip, sinya ng kababaihan. Madami tayong tinatanggap sa social media, sa lahat na yan, sa internet, kung ano nakukuha natin na puro unbiblical. At tinatanggap natin yon ng maluwag, ng welcome, pero hindi tayo nagsisik sa Bible kung paano natin i-address tong mga issues na to. Hormonal imbalance, ginos na yung pagiging hormonal imbalance na yan. Hindi ako pwedeng kantihin ng asawa ko kasi may hormonal imbalance ako. What? Very unbiblical. Madami tayong ginodiyos na knowledge sa social media, yet wala tayong time para mag-search sa Bible. So, yung dito, sabi ko, wow, ang ganda ng topic ni Monica. Kasi ito talaga yung isa sa mga kailangan natin, ladies, lalo na sa ARBC, na hindi tayo pwedeng maging inosente sa salita ng Diyos. Kasi ang dami natin tinatanggap, lalo na sa social media, na katuruan, na niloloko tayo, na nililinlang tayo to the point na hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos dahil dito sa mga bagay na to. Kanina may nasabi si Pastor patungkol sa emotional impurity sa mga singles. Sabi ko, wow, ngayon ko lang nalaman yun. Married na ako, may emotional impurity pala. Yung nag-i-invest ang isang babaeng single sa hindi niya asawa. Totoo, biblical yun, pero ngayon ko lang nalaman yun. Salamat sa Diyos. Ito yung mga bagay na namimiss natin when we don't study the Word of God. Kung ano-ano yung nilalagay natin sa kaisipan natin at sa natin. Yung share ko lang, yung practical na natutunan ko kay Nancy Wilson, nag-challenge siya doon na magbabasa ka, pure reading, hindi mo kailangan, hindi ko naintindihan ano mong sabi dito, hindi ka mag-check ng mga kung ano-anong ibang books just to understand yung binasa mo sa Bible, 5 chapter a day. Tapos ang orasan mo yung sarili mo, grabe, max na yung 15 minutes, mabagal yun. Pero pag nag-pure reading ka lang, matatapos mo siya ng mga 5 to 10 minutes. Ganun lang siya, pag inorasan mo yung sarili. So yun, isang practical, pwede nyo orasan yung sarili nyo para makita nyo na hindi talaga siya nagkakos ng too much time sa'yo. Not unlike kung paano natin ginagamit ang phone natin sa social media.
sobrang ano lang siya. Yun, isang practical na. Thank you. Ayun, I would like to second on that kasi last month, 'di ba, we discussed homemaking, not just homemaking but biblical homemaking. No, and then in the following months with Lex, discuss natin yung handling your emotions. Not just the way, again, hindi hormonal imbalance yung sinisisi natin, but what the word of God says. So in the following months, palaging kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Hindi yung we don't get our theology anywhere else. We get it from the Bible. No, there's nothing wrong with reading other resources, Nancy Wilson or Calvin, Elizabeth Elliot na and the Reformed personalities. No, there's nothing wrong with that, but we have dapat ma-establish muna yung time natin with the word. No, so parang dun sa reference sa binasa ko, sinabi doon na if we could quote John Piper more than I can quote the Apostle Paul, there's a problem with that. Di ba? Kasi parang si John Piper ba ay isang apostle? No. So there. Thank you. Anyone else? Ayan, so I will second the motion din. Second the motion. Third na pala ako, sorry. Third din sa mga sinabi ni Temi. Admittedly, talagang sinfully nane-neglect talaga natin yung theology. So based din naman sa mga na-share ko na struggles is ang una natin kasing naiisip, maganda yung isa sa mga pinoint out ni Monica doon sa mga struggles when it comes to sa pag-aaral ng theology is because we are super lazy. Ayan, so yan talagang isa sa pinaka number one na problem talaga ng mga kababaihan. We are super lazy kasi we thought na it robs our time. Parang ninanakaw yung oras natin sa pagbabasa ng Bible. So looking back sa dati ko na nag-start ako as Reform, sobrang eager ako patulad ni Temi, sobrang eager din ako. Pero ako, ang binabasa ko talaga is more on sa mga books about sin, books about sa endurance, sa mga patience, more on doon ako sa mga spiritual that will help me kasi yun yung mga struggles ko. So, ang mga usual na nababasa sa mga J.C. Ryle, yan, kasi mas mabababaw. Kasi ako, I know, kasi alam ko naman lahat tayong mga ladies, may thinking tayo na kaya ayaw natin mag-aral because we have this kind of difficulty to understand words. Totoo yan. Kumbaga parang meron tayong difficulty na hindi ko yung babasahin kasi hindi ko maintindihan. Ano pa yung ibig sabihin ng ng word na yan? Parang babasahin pa lang natin siya. Nandun pa lang tayo sa umpisa. Na parang tinatamad ka na kasi hindi mo ma-cope, hindi mo mag-grasp yung yung details. Ang ganda ng sinabi ni Monica kasi ang problema sa atin, we are so afraid to ask questions. Totoo yan. We're so afraid na parang ang tingin, parang pag feeling mo, pag nagtanong ka, ay baka isipin ito, wala akong alam. So wag na lang magtanong. So, tanggalin natin yan sa sistema natin. So, ako, alam niyo naman ako matanong talaga ako sa lahat ng bagay. So, parang pag hindi ko talaga siya maintindihan, hindi ako titigil hanggang hindi mo sa kasama explain. Parang hindi kita titigil na, hindi ko talaga to siya maintindihan. So, parang para ako naglalag. Ano to, hanggang hindi ko siya mag-grasp. So, ang hamon ko sana sa mga ladies, wag sana tayong parang yung pinaka-conversation natin, mas maganda talaga ang i-practice natin na pinag-uusapan natin is about theology. Ako talaga, parang mas best siya sa akin. Parang pag in-invite niyo ako ng table talk, gusto ko talaga kasi eager akong matuto sa inyo, paano magkaroon tayo ng learning in this topic. Parang kunyari, sabihin ito, ate sir, parang gusto ko pag-usapan ito mga ganito ba? Sige, pag-usapan natin. Parang it's so good na meron tayong ganun. Parang yun yung nami-miss ko sa ladies na para magkaroon tayo ng ganong klaseng pag-uusap na pag-usapan natin at all about this. Hindi siya parang pang boys, pang men lang. Kasi di ba parang usual nag-uusap parang men table talk. Ladies up, hindi kami dyan, wala kaming table talk. Para pag-uusapan lang namin about sa mga ganito namin, sa mga ganito buhay namin, ito yung mga binili kong ganyan. So parang nawawala yung essence ng table talk. Parang sa akin much better talaga na pag-usapan natin yung mga ganong bagay. Wag natin siya iwasan. Parang feeling ko kasi
Kasi natin iniiwasan kasi wala naman ako may contribute. No, wag nating isipin na ganon. So, hinahaman ko talaga, even yung mga young people or mga feeling nyo, kala nyo wala, mas matututo kami sa inyo. So, yan. Open na ako sa table to. Come on, let's go. Ayun, I would like to second on that again. Nakalimutan ko lang banggitin yung dun sa practical tip na sinabi ko na post, i-share nyo yung meditations nyo, yung reflection nyo dun sa ating ARBC Facebook page. Kasi I've noticed na it's the same people commenting and it's open for everyone. I believe everyone is on social media. So, ibahagi nyo, we are not, hindi naman nare-require na dapat 2 paragraphs, 100 words, wala namang ganung requirement. Sinabi doon na even just a sentence, just share. And do not be afraid, do not be intimidated. Because, yes, diba? It's actually also a ground para makapagsimula tayo ng discussion, theological discussion. Let's make it a matter of conversation. Anything else? Ayan, may oras pa. Si Ate Josh. Papasok please. Sa akin yung practical tip lang din. May nahirapan kasi talaga ako magbasa. Hindi talaga ako, more on visual ako. So, mas naiintindihan ko yung mga ideas or mga stories, history, and principles kapag may kasama siyang visuals. Mas madali ko naiintindihan. So, siguro practical tip na rin for those who are not readers. Though excuse na lang natin yun kasi tamad naman talaga tayo. Ay, tamad ako magbasa. At nakakatulong sa akin yung mga nag-stumble upon ako sa isang website na nire-review ko rin kung truth yung way of their visualizing the Bible. So, bibleproject.com. May comic siya, tapos historical, basta may intro siya sa lahat ng books. Na-amaze lang ako sa Lord na yung technology, we can take advantage of it. Katulad ng sinabi ni Monica kanina na may AI, take advantage natin yung technology na hindi na tayo super nosebleed sa mga katuruan sa Biblia. And actually, we are in a church na mapagtatanungan natin. And aside from sharing your reflections, you can also parang kunyari, yung pinakamalapit sa'yo, yung ka-close mo, yun nga, you're not limited to talk anything na hindi about theology. Kasi ako, aminado ko sa sarili ko na pag nagkukwentuhan kami ni Sydney, hindi lagi theology pinagkukwentuhan namin eh. Alam mo yun, tsaka kung mananalangin kami, hindi namin talaga natututukan na maipanalangin na lumago tayo sa karunungan at ano ba yung isa, karunungan at kaalaman sa salita ng Diyos. Iba kasi yung karunungan at kaalaman. So, allot a notebook for your reflection. It helps. Dati kasi nagda-diary pa tayo eh. So, isa sa mga practical tip na natutunan ko from Erdi and others, may notebook sila. Kaya nakakatawa pag nakita ko si Colleen na may notebook and others. Hindi ko na kayo isa-isahin. Basta may nakita ko na may notebook. Kasi, nakatulong din yun aside dun sa physical printed na Bible, kahit hindi naman actually 3,000, pwedeng may mga available Bibles tayo. Kasi yung iba sa atin students, so to encourage you, pwede tayong manghingi ng mga printed copies na buo Old and New Testament ng mga study Bible na available. Hindi lang natin kasi nalalaman kasi di tayo nagtatanong. Ayan. At saka kung gusto nyo sa birthday niya magparinig kayo, gusto ko po ng gift. And we know na pag sinabi nyo yon, Bible yung ibibigay namin niya, hindi ibang regalo.
Okay, I would love to na sabihin sa maano na gusto niya ng Bible at regaluhan natin siya ng Bible. So, ayun, ang dami talaga practical means. And yun, notebook is one para kasi pag magno-note ka rin sa phone mo, ako I learned na pag gumagamit ako ng cellphone, pag nagno-notes ako ng reflection ko, napupunta na actually ako sa Messenger, sa Instagram, though nag-off na ako ng Instagram. So I have a notebook and it really helped me na pati yung mga question na napapaalahanan ako. And kapag wala ka naman, phone lang talaga yung available that time, tapos naghihintay ka sa pila, ay may hinihintay kang person. Yung mga reflection doon sa post na yon, na post your reflection here, theology yun, basahin mo, maikli lang yun. One sentence nga lang yung kay Deacon Marlon or yung kay Monica, one sentence lang, na ano ka na, and it help you, i-reflect mo yung buong araw. So, ang daming practical ways. Hahanap ka ng paraan. Hindi mo kailangan i-motivate, you need to discipline yourself. You have to give time daily. So walang ibang magpupush sa'yo kundi sarili mo lang. Walang ibang sisisihin kundi sarili mo lang. Ikaw ang may hawak ng oras mo. Ayun. Alis ko na yung Facebook page natin, no? Lahat tayo, di ba? Parang everyday lahat ng ladies parang may naka-assign, di ba? Or mag-go. May ganun kami before, Once a month, makapagbasa ng Nakakamiss tuloy. Parang mag-go ka. Parang sabihin mo talaga sa sarili mo na gagawin ko ito para sa Panginoon. Kaya hindi nagsasuggest si Monica sa atin na mag-aral tayo sa salita ng Diyos. Tinuturo niya to para mamahalin tayo. Nasundin natin yung Diyos. Hindi lang makamotivate, but to obey. Obey talaga. Di ba si Pastor Joseph, may sinare siya po sa family of worship. Kapag tapos sila ng dalawang sing Ate Lord. Obey, obedience talaga. Yeah, siguro to add nga dito, Ay, sorry. Nag-click lang din kasi sa akin yung sinabi ni Temi na yung obedience natin, it will bear fruit. Lalo na sa panahon ng madidilim na providensya. Meron kang pananggalang, meron kang bala. Pag nakalimutan mo yung salita dahil hindi mo siya binabasa araw-araw, lalagpak ka. Mahihirapan yung kapatid na tulungan ka kasi ayaw mo magpatulong. Ay, gusto mong tamalikod sa iglesia, bakit? Hindi mo binabasa araw-araw yung salita ng Diyos. Mahina yung theology mo. Madali kang bibitaw, madali kang tatalikod. Dahil hindi mo kilala yung sinabi mong pinagtipanan mo. Yung nagligtas sa'yo, hindi mo masyadong kilala kasi hindi mo siya binabasa, hindi mo siya pinag-aaral araw-araw, lalagpak ka. Kung matibay yung theology mo, you read it, you study it, kalakasan mo yun. But of course, your brothers and sisters in Christ will help you. You're not alone. So yan, maganda, theology. Go for it. Hindi ko kailangan ng mga sobrang technical word. Kailangan. Yung mga basic Study of God lang. Yun. Kapag nagkakaroon natin, study of God lang. Kailangan na binagpas natin yun. Pwede na this. thank you, Ate Jo. Sige. So, ayun na po. May share lang po ako regarding yung approach natin when it comes to studying theology. Na-realize ko po kasi growing up, ako, although mahilig ako magbasa ng books, bookish ako na bata. Pero isa sa mga na-realize ko, na-intimidate din ako kahit sa classroom setting. Nakita ko na nung na-transfer ako ng section 1, dati yung confident na ako, parang sabi ko, ay, parang ang gagaling naman nito, parang nagsusulat talaga sila or ano. Ako kasi nasanay ako na more on interactive, talaga nakikinig ako on hand, tapos dinadigest ko yung mga tinuturo, pinapractice agad sa test. Tapos, nung na-transfer ako ng public school, doon ko nakita na, ay, grabe naman sila, parang talagang todo sulat, tapos todo, ma'am, gano'n, naglalaban sila. So parang ako, na-intimidate ako to the point na nawala na yung practice of asking. Feeling ko, conscious na ako lagi when I ask questions, meaning ba, bobo ba ako pag nagtanong ako. Parang sila lahat, parang alam na nila lahat eh, ba't gano'n? Bato sila ng bato. So, I found confidence, buti na lang kahit papano, yung father ko,
since he used to be a pastor, no? Talagang nag-aano siya noon sa church. Tapos, lagi kaming nagtutok. Kasi ako, madaldal ako na bata. Kumbaga, lagi ako nagtutok sa father ko. Even with, parang in a normal setting, actually, hindi ako aware, malalalim na palang natuturo sa akin ng father ko. And then one day, my father purchased a radio Bible, Tagalog, tapos with sound effects, tapos binabasa siya ng mga magagaling na voice actors. So parang naging interactive na, as if, it was as if I was reading a book, at the same time, parang andun ako sa setting. Parang ganon. So, interactive. So, kumbaga, nagulat ako sa point na, wow, naisabuhay ko palang mga salita ng Diyos kahit na hindi ito naituro sa akin ng iba. It's because I heard it. And as I was hearing it every day, every moment, parang ini-immerse ko kasi sarili ko eh. Hindi ako busy sa paglalaro, hindi ako busy sa kumbaga, I was busy just listening over it, over time and time again. So, nung nawala yung radio Bible na yan, kasi binigay, pero kumbaga, I was at a point of my life na parang nakalimutan na. Siyempre, hindi ako na-practice yung pagbabasa, hindi ko na-practice yun kahit gusto ko. Uhaw na uhaw ako sa mga conversations regarding about the Bible, but when I talk about it with my sisters, parang medyo iba yung mga type nila ng mga klase ng conversation. Kaya nga, pag kami ni Papa, napapahaba kwento namin, tapos paminsan bitin pa because due to some time na hindi niya malaan din sa akin. Kasi marami pang ibang responsibilities. Pero aside from that, isa sa mga natutunan ko sa world literature namin sa school, Helen Keller, I heard her, hindi ko ma-quote yung exact words, pero natuwa ako doon sa sinabi niya na yung part na na bakit ba ang women sa panahon natin ngayon, parang ini-immerse yung sarili natin sa useless or parang fleeting, entertainment ba? Parang inaano yung emotions natin through entertainment, basa ng mga fantasya na mga nobela, kaysa naman na i-involve natin ang sarili natin of what really matters. Kumbaga, relevant daw sa panahon nila na bakit di tayo as women mag-involve sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon. So parang sa akin naman, parang nag-reflect sa akin pabalik yun na, ay oo nga no, ano ba talagang nagmamatter sa buhay ko? And doon ko na-realize na instead of immersing myself on anime, K-dramas, or anything na aside from the word of the Lord, parang doon mas lalo ko nauuhaw, nagutom, sa na-immerse and to interact with the Bible itself. Try to, kung hindi nyo, kumbaga, kung saan kayo komportable, kumbaga, tignan nyo yung Bible as something very valuable and that you love it. Kasi when you love something, gagawin mo lahat eh. Parang you interact with it, you immerse yourself with it, and you find pleasure in it. Yun yung napansin ko. So, thank you. Meron pa po ba? Anyone sure? One practice that I do every morning is praying before praying. So, I find myself, paggising ko, tinatamaan ako agad ng katamaran. Natural yun sa sinful nature natin eh. Na inaayawan natin yung pagiging diligent sa pinag-uutos ng Diyos. Na magbasa ng salita niya, manalangin. So, bago ako manalangin, pinapanalangin ko na magkaroon ako ng joy na manalangin. Tapos, mananalangin ako na magkaroon ako ng joy na sa biyaya ng Diyos, sa kaparaan ng biyaya, yung pagbabasa. Tapos, isa sa mga naituro sa akin ni Pastor, gusto ko lang din ibahagi sa inyo, nung pinakaunang oversight ko sa kanya, kasi sabi ko sa kanya, due to my work schedule, nahihirapan talaga ako na magkaroon ng consistent na time for means of grace na I can be faithful in. And then he told me, kung kayo yung tipo ng tao na sobrang juggled ng schedule nyo, yung work or school or kung ano man yung other priorities and responsibilities nyo, because of that, parang nawawalan kayo ng oras sa means of grace, create a bearable, feasible schedule na you can be faithful in. It does not need to be perfect because God does not need perfect. Sabi ni Pastor sa akin, He just needs you to be faithful. Do not need to be perfect kasi si Kristo lang yung perfecto. So make
or create a bearable, a feasible, ibig sabihin ng feasible yung posible, doable. Kung 20 minutes yan, at least you're faithful in doing that. And that glorifies God. You offer it to God. Isa din sa mga practices na ginagawa ko, kasi sa morning, imperative sa akin, dahil dun sa sciatic ako, is I do a 20-minute stretch every morning. So after mag-morning prayer, nagto-20-minute stretch ako. Kasabay nun, piniplay ko si Kristen Getty na audio Bible. So I pick a Bible sa New Testament, I pick a book sa New Testament, tapos pinapakinggan ko yun. Ang advantage sa akin ng audio Bible is, di ba kapag nagbabasa ka, minsan, meron kasing limitations minsan sa mata eh. Kunyari, sobrang pagod mo na, hindi ka na makatingin ng matuwid, ang labo na. So pati yung pagbabasa mo, ang bagal, hindi mo na natapos yung buong chapter. Pero kapag audio Bible, you're hearing it, and may effective din kasi yung ganong klaseng learning, mabilis ma-adapt ng brain mo ano yung sinabi nung audio Bible, and then I get to memorize scripture better. Kasi gagawin ko, may sinabi si Kristen Getty, "Blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of God." Tapos i-replay ko lang, one verse yun agad, ulit-ulit. Tapos i-repeat after ko. After she said it, I will repeat it. And that's how I memorize scripture. So yun, isa rin sa motivation ko personally at natin dapat bilang mga Kristiyano, kapag nagiging diligent tayo sa means of grace, is hindi lang para sa personal nating kabanalan. Lagi mong iisipin na lagi kang matakot sa katotohanan o sa realidad na kapag paano ka makaaakay ng iba sa kabanalan kung ikaw mismo tinatamad magpabanal. So lagi mo tatandaan na pag-ibig na ginagampanan mo yung tungkulin mo. Kasi kapag ginagampanan mo yung tungkulin mo, pag-ibig yun sa kapwa mo, lalo na sa kapatid mo na may tipanan ka, na kapag nanghina ka, may salita ng Diyos na Diyos mismo yung naglagay sa puso mo na maibabahagi mo sa Kanya kasi hindi ka nagpabaya. So, yun lang siguro yung Thank you. Ayun, thank you, Colleen. So parang hinahanap ko yung nasabi kanina na yun nga, yung hindi mo pagpababaya sa mga kapararan ng biyaya. This is how you protect the church actually, no? So wag kang magpabaya. Tapos yung I would like to add something doon sa sinabi ni Ate Josh kanina na not all of us are natural readers. Not all of us are natural learners. May iba-iba tayong intelligences eh. 'Di ba? Yung iba sa atin hindi naman linguistic intelligent, merong visual katulad nga ni Ate Josh, but still we don't make it as an excuse. Yun, maganda din yung sinabi ni Colleen na yung audio, no, mas naririnig niya, but you read and then these are additional, no, mga supplementary materials sa pwede nating gamitin. Ayun. So sige po, I think sige, last na. Ay yung yung sa kanya, kung gusto niyo ng audiobook, alam ko share ko na to dun sa messenger natin or sa group, pero try ko i-share na lang din ulit yung EV na app. Actually yun yung, kasi diba ako sobrang busy ko din, so ang nangyayari sa akin pag ta-travel, minsan doon ako nakikinig, tapos audiobook siya, so pwede, may mga notes din doon, so pwede nyo siyang gamitin when it comes to kailangan nyo ng audiobook. Ang nangyayari ko, diba meron tayo yung mga nada-download nating mga books, binabasa niya, so i-download mo yun ng PDF or EPUB, tapos i-upload mo doon, tapos siya na magbabasa. Pwede mag-stop, pwede mo, kung mabilis yung speech niya, pwede mong i-customize. Kumbaga lahat yon po pwede mong gawin. Kung kunwari, iba yung English na gusto mo, kasi may mga English na, yung mga accent, yon meron din doon. So para at least, kumbaga yun nga wala na tayong excuse para hindi tayo makapakinig, hindi tayo makapagbasa. So ako kapag babasa ako noon, tapos minsan pag may oras ako, ang ginagawa ko, yung ebook ko, sinasabayan ko habang nagbabasa si EV. Si EV kasi yun na app. Tapos pwede yun kahit nakapatay yung cellphone mo, o kaya kapag sinusundan mo yung basa sa ebook. So pwede yun. So malaking malaking ang tag dito.
help. Malaking tulong siya. Lalo na sa mga, thank you. Yeah, malaking tulong siya para dun sa mga, yun nga, yun sa busy, ganyan. Tapos gusto nyo makapakinig kahit yung mga books na talagang gusto nyo basahin kasi wala nga kayong oras. So maganda siya. I-send ko na lang sa sa messenger natin. Thank you, She. Mag-sponsor ka rin ba ng study Bible? 3,000 na Bible daw. Ayan. So, sige, I think it's time. So, I'd like to end with this. Hindi naman ito questions, but these are situations that we would encounter. No, merong mga confused child, pag lumaki-laki na yung mga anak natin, they would ask you about their identity. Kasi nakikita nila sa school nila, bakit si ganito? Katulad sinabi ko kanina, they ask questions, ang mga questions ay innocent. Paano mo yung sasagutin? Paano mo yung sasagutin? Biblically. A discouraged husband who just lost his job, how would you encourage him? Okay lang yan, basta strong ka lang. Ganun ba? Ganun ba yung, is that how a Christian woman encourages her husband? A sick parent who rejects the gospel. Okay, how? Handa ka ba na pag dumating sa panahon na ito, ma-share mo ba yung gospel, yung tamang ebanghelyo? A depressed friend who thinks of taking her own life. A sinning brethren, a sinning sister who questions her salvation. So how do we respond to this real life scenarios if our theology is weak? So, sige po, tayo manalangin. Panginoon, Ikaw ay dakila, Ikaw ay banal, Ikaw ang Diyos na marunong sa lahat. Salamat po sa araw na ito, sa oras na ito, nibigay mo sa amin. Salamat sa kaligtasan, Ama. Salamat dahil merong banal na Espiritu, nagpapaunawa sa amin ng iyong salita. Patawarin mo po kami kung kami mga tamad. Patawarin mo kami kung kami matataas ang tingin sa aming mga sarili na ayaw namin magtanong. Panginoon, patawarin mo kami kung marami kaming mga inhibitions, meron kaming mga intimidations, Panginoon. You have given us not a spirit of fear, but a spirit of power, of love, and self-control, Ama. Sana po ay maging kapakinabangan itong pag-aaral namin, maging paalala sa amin na yung atas mo na kami ay lumago sa kaalaman, hindi kami magiging banal kung hindi namin alam ang iyong mga salita, Panginoon. Hindi kami mako-conform, hindi kami magiging kawangis ng iyong anak na si Jesus kung hindi namin siya kilala, at magagawa lang namin ito sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Salamat po sa mga paghahandang binigay mo sa akin, O Diyos. Salamat dahil ikaw nagpanatili sa amin. Salamat sa araw na ito, naway patuloy mo kami samahan hanggang sa matapos ang araw na ito. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Sa iyo lahat ng kapurihan, ang pagsamba. Ito'y panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Amen. Thank you, Mom. Picture tayo. Picture